Pati ba naman ang Quadrawalas sa hindi na nakapagtimpi pa at may belta kagad sa undisputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue at sinabing matulad itong si Inoue kay Duke Maika kung natuloy lang ang laban nila. Inoue, labis-labis ang pasasalamat sa kanyang promoter dahil sa napiling pinalit kay Sam Goodman na Koreanong rank 57 sa buong mundo ayon yan sa BoxRec at rank 11 sa World Boxing Organization. Kim Yi-jun, may delikadong banta kagad kay Inoue. Inilista na kaagad ni Kim si Inoue sa bilang ng mga Hapon na kanyang tinalo. Ito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Pati ba naman ang Quadrawalas ay hindi na rin nakapagtimpi pa at sinabi niya na swerte lang daw talaga itong si Pagong. Pagong kasi ang tawag ni Casimero kay Inoue. Swerte lang daw kasi dahil naging number 1 itong si Inoue na walang kahirap-hirap at dagdag pa niya na nakaiwas lang itong si Inoue sa kamao ng Quadrawalas. Dahil lang sa pandemic ay hindi natuloy ang laban nila dahil kung talagang natuloy ang laban nila sa Las Vegas ay magagaya itong si Inoue sa ginawa niya kay Duke Maika na pinagapang ng Quadrawalas sa ring. Grabe, napaka-real talk naman ng Quadrawalas. Grabe naman, umuusok ang banat. Ikaw kukwento, ano sa tingin mo? Kung natuloy ang laban nila ni Inoue at ni Casimero sa panong iyon, sino para sa inyo ang nanalo? Monster o ang angas ng Pinas? Sige nga kakwento, paki-comment mo naman sa baba ang sagot nyo. Samantala, ito naman ang naging opisyal na payag ni Inoue sa panahong tuluyan na umatras itong Sam Goodman dahil sa natamong hiwa na naman sa bandang mata at kung dati ay nasa kaliwa, ngayon ay nasa kanan na naman. Medyo hindi talaga pumanig ang pagkakataon kay Goodman. Ayon kay Inoue, inanunsyo na ng kanyang promoter at manager ni Inoue na si Hideyuki Iwashi na ipapalit nila kay Goodman ay itong si Kim Yi-jun ng South Korea. To be honest raw pati si Inoue ay nagulat sa nangyari pero labis naman siyang nagpapasalamat kay Iwashi dahil sa napiling kalaban na ipinalit kaagad kay Goodman sa hindi inaasahang pangyayari na kaagad namang hindi naman makakalaban si Goodman. Kaya dahil dito mga kakwento, mahigit kumulang 2 linggo na lang daw ay laban na kaya pwede pa siyang magpalit ng diskarte para harapin ng Koreano. Humingi naman na paumanhin si Inoue sa lahat ng mga boxing fans pero nangako si Inoue na the best performance pa rin ay papakita niya sa gabi ng laban. Samantala, handa akong sumampa sa lona kahit anumang oras. Ito ang isa sa mga banta ng Koreano makakalaban ni Inoue na si Kim. Ayon kay Kim, sa panahong itong si Inoue ay umakyat na sa Super Bantamweight Division ay pinag-aralan na niya ang mga galawan ni Inoue at nasa isip na niya na itong si Inoue ay makakalaban rin niya ito balang araw. Kaya sa panahong siya ay pinili na lalaban kay Inoue ay kinatuwa niya kagad ito dahil kung tutusin, itong si Kim ay nagsasanay nito mula sa nakaraang taon pa at ito naman ang kasagutan sa matagal na niya na pinapangarap. Kasama niya ngayon mga kwento sa training ay ang former world champion na si Jason Moloney sa Australia dahil may laban din ito kontra yan kay Tenshin Nasukawa sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan ngayong February 14. Ayon sa Koreano, 7 mga laban niya kontra sa mga Hapon ay lahat kanyang tinalo kaya gagawin niya lahat para sa itong si Inoue ay maging pangwalo. Ikaw kukwento, ano naman ang masasabi nyo sa kalabang napili ng Team Naoya? Sa napiling kalaban ba ay masalong kay Inoue ay nagpapalakas ba? O talagang si Inoue ay malakas lang talaga sa mga mahina? Pero ingat lang si Naoya, dahil baka ang Koreanong ito ang maka-upset sa kanya.
At diyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kakakwentong Dons Guapogi, dyan sa Italy, shoutout kakwento. Kakakwentong Olam Nadzola, kakakwentong El Sean Music TV, at kakakwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.